Ipinakita po ng Philippine Coast Guard ang totoong tapang po nila. Niresbakan po nila ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Dahil nga po mga kaistorya, may nangyari na panghaharas naman ng China dyan sa West Philippine Sea sa mga mangingisda natin, kapwa natin, mga Pilipino. So ang ginawa po ng Philippine Coast Guard natin, nagpadala po doon ng mga patrol boats at saka po ng mga barko at nagpalipad din po mga kaistorya ng eroplano. So wala namang nagawa ang China. Ang totoo mga kaistorya, nandun lang sa paligid-ligid yung China Coast Guard, yung Navy warship nila, at yung mga militia vessels nila, nandun lang mga kaistorya. Binalita pa nga ng mainstream, wala naman silang nagawa. Ibig sabihin mga kaistorya, no, kapag hinaharap naman talaga ng tapatan, hindi naman talaga yan mga kaistorya kumakasa eh. Kumbaga ang kaya lang yan bulihin yan, yung mga kawaawang mangingisda natin, pinagtatabo yan, mga kaistorya. So natunugan agad yun ng gobyerno natin, ayun, nagpadala po ng mga barko, mga patrol boats, at saka po ng aircraft, mga kaistorya. Salamat naman sa ating Philippine Coast Guard. Nagkumpulan yung mga mangingisda natin nung makita yung Philippine Coast Guard. Tuwang-tuwa sila mga kaistorya. O yan mga kaistorya ang katunayan na kung ang West Philippines isusuko mo sa China, ay di lalong kinawawa ang mga mangingisdang Pilipino. Isipin po ninyo, 60% po ng food supply natin galing po sa West Philippine Sea. Nung sinabi ni dating Presidente Digong na ibigay na lang yan sa China kasi tubig lang yan. Ibig sabihin, yung 60% ng food supply natin gusto niyang ibigay sa China. At yung kabuhayan ng mga mangingisda natin, nasa 300,000 families yan. Kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya, gusto rin niyang ibigay sa China. Papayag ba kayo nun? Yan ba ang totoong nagmamahal sa Pilipino? Yan ba yung sinasabi nilang Filipino people deserves better? Yan ba yung deserve ng mga Pilipino, mga kaistorya, yung ipagtabo yan sa sariling bakuran, yung agawan ng kabuhayan? Di po ba, mga kaistorya? Ito pa, dagdag pang balita. Yung ginagawa nila ngayong paninira sa House of Representatives sa isinasagawang investigasyon mga kaistorya sa kumbaga ay credibility ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Di ba sinisiraan lang? Naku, nagbibilihan ika ng boto dyan. Binibili ang boto ng mga kongresista para pumabor sa impeachment. Puro ngak-ngak, wala namang pinapakitang ebidensya. May mga eng-eng naman naniniwala sa sabi-sabi. Ay hindi naman ho pala totoo, sabi mga kaistorya ni Congresswoman Jerville Luistro. O yan po ang mga updates ng mga balita na ibibigay ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike para malaman po ng ating mga kababayan. So ipakita ko po sa inyo ang atin pong mga references. Palalakihin ko siyempre para mabasa din po ninyo ng maayos. Ito po sa balita po ni Daily Tribune. PCG, BIFAR send ships to shield Filipino fishermen from Chinese harassment. Take note the word shield. Anong ibig sabihin nun? Nagpadala ika ng mga barko ang Philippine Coast Guard at ang BIFAR para protektahan ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Para bantayan, para ipagtanggol. Alam nyo, ito pong mga Coast Guard personnel natin at ito pong mga sundalo natin ng Navy, mga kaistor. Kapag naglalayag sila dyan sa West Philippine Sea, sana naman maintindihan ng mga Pilipino na nagbubuwis sila ng buhay. Anytime kasi na magkamali tayo mga kaistorya, digmaan yan. Posibleng may masawi dyan. Buwis buhay yan. Pero may mga kababayan tayo, lalo na itong mga pro-China na pinagtatawanan yung Coast Guard natin at mga Navy natin. Baliktarin natin ang sitwasyon. Sila kaya ang ilagay natin sa Navy vessels natin at saka po sa Coast Guard vessels natin. Tapos sila yung pagtawanan natin. Ano kayong mararamdaman nila? Ibang klaseng mga Pilipino ito, mga dugong ewan. Mga dugong traidor sa totoo lang mga kaistor sa sariling bansa. Isipin ninyo, bansa muna at inaapi, kadugo muna at kalahi ang winawalang hiya. Kumakampi ka pa dun sa nang wawalang hiya. Kaya nga hindi ko maintindihan mga kaistorya ang utak ng mga yan eh. Ito po yung post ni Rear Admiral J. Tariela. Ipakita ko muna sa inyo yung mga video clip. Ganyan na lang. O ayan, may patrol boats, mga kaistorya. Tapos may nagpalipad pa sila ng eroplano. Tapos may mga barko yan. Andyan lang nakapaligid mga kaistorya, yung Navy, yung Coast Guard ng China. Ito naman yung Coast Guard natin at yung mga mangingisda natin. Nagkukumpulan tuwa sila.
Pag nakapanood kayo ng mga vloggers na mga mangingisda sa West Philippines, tuwang-tuwa sila pag nakikita nilang nandun po yung barko ng Coast Guard natin at ng Navy natin. Kasi napapanatag ang kalooban nila. Nararamdaman nila, secure ang kaligtasan nila mga kaistorya. Sige, basahin ko ito ha. Pasensya na, may nagpapatugtog. Sinara ko na nga yung pinto ng studio ko. Anyway, yung top focus na lang po kayo sa topic. PCG and BFAR deploy vessels to protect Filipino people, fishermen from Chinese harassment in Baho de Masinloc sa po yan, Scarborough Shoal. In response to continued harassment by Chinese Coast Guard vessels against more than 20 Filipino fishing boats last weekend. Nung nakaraang linggo pala mga kaistorya nangyari yun. Ang sabi mga kaistorya, the joint PCG-BFAR deployment ensure the safety and security of the Filipino fishermen. Yung seguridad nga nila while delivering vital support. Ang totoo mga kaistorya, ipapakita ko sa inyo muna. Ito yan yung video po ni Commodore J. Tariela. Tuwang-tuwa sila. Yan yung vessel po natin. Malamang BFAR ba ito? Coast Guard. Coast Guard kasi may may radar mga kaistorya . Ayan nagkukumpulan sila. Binibigyan po ng mga gasolina at saka po ng mga food packs. Kung yung mga kapwa natin Pilipino na bumabatikos, sana'y tumulong na lang sila, ganyan di may mabuti pa silang nagawa sa bansa natin. Kaya sabi ko sa inyo, tuwang-tuwa ang mga mangingisdang Pilipino. Ang talagang hindi lang natutuwa yung mga maka-China. Di ba? Eto tingnan niyo itong babasahin ko na ito. Para patunayan sa inyong totoo ang sinasabi ko ha. Yung kanina PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan also directed the deployment of the PCG Caravan ibig sabihin marami, for maritime domain awareness flight over the area. The flight documented 6 China Coast Guard. Nandun lang vessels, 20 China Maritime Militia at saka po mga kaistorya isang warship ng China nandun. Nakalapit sila. Nataboy nila, nakaangal sila. Wala, mga kaistorya. Idagdag mo pa itong militia ng China, ang sabi sa na-research ko, mga training daw po yan, mga armado daw yan. Nagkukunwari lang daw po yan mga kaistorya ng mga civilian vessels . Di ba? Napakaganda, mabuhay kayo, Philippine Coast Guard. Sabi din ng ng balita po ni GMA News. Actually, marami to yung nakapaligid diyan sa nakaraang linggo. Ayan Baho de Masinloc, 28 Chinese ships, 9 people, siyam na warship ng China at 19 na Coast Guard ng China. Sa Ayungin Shoal naman, 8 3 warship at saka 5 Coast Guard sa Escoda Shoal. 3 warship, 3 Coast Guard o 2 Coast Guard sa Pag-asa Island, isang warship at saka 7 na Coast Guard naman ng China. Diba? Sabi ko sa inyo mga kaistorya, kahit ibigay nyo na ang lahat ng gusto ng China, hindi yan lalayas sa West Philippine Sea. Kailangan nila yung ituloy dahil dun sa mataas nilang ambisyon, mga kaistorya, na makontrol ang buong South China Sea. Why? Kailangan kasi nilang makawala sa pagkakakulong. Nakulong na sila ng Amerika at saka ng mga allied countries mga kaistorya. Nakulob sila sa South China Sea. Wala silang lalabasan in times of high level of conflict, halimbawa digmaan. Nakukulong sila. Hindi sila basta-basta makakalabas at hindi basta-basta mga kaistorya makakapalag. Sa likod bahay nila, nandyan ang mga kaalyadong bansa ng natin, yung European Union, yung NATO. Sa gilid naman nila mga kaistorya, nandyan yung India. Kahit pamember yan ng BRICS, mga kaistorya, iba pa rin yun. Hindi po yun mga kaistorya, security or military treaty. Ang BRICS, yan po mga kaistorya, economic organization. Para sa mga hindi nakakaalam. Mga kaistorya. Napapaligiran sila ng mga kalabang bansa, kaya gusto nila mga kaistorya na makontrol ang buong South China Sea. Kaya nga, hindi yan titigil dyan sa West Philippines. Idagdag mo pa, yung sinasabi lang pag-invade nila sa Taiwan, may kinalaman doon sa One China Policy. Kaya nga mga kaistorya, galit na galit ngayon ang China sa administrasyon ni PBBM, pati na mga pro-China, kasi nang maupo si PBBM, lahat po ng plano at pinagsikapang gawin ng China na walang silbi lahat. Naging malaking balakid si PBBM sa harapan ng China. Naging malaking tinik si PBBM sa lalamunan ng China. Kaya tingnan ninyo, todo effort po yung mga gustong magpabagsak sa administrasyon. Di ba mga kaistorya? Napapansin nyo ba yun? Okay, punta na tayo dito sa impeachment. Yung sinasabing may suhulan
bilihan ng boto. Hindi raw totoo. O dito tayo sa online news article po ni Abante, tunay na tabloidista. Really? Sabi, Luistro, wala raw alam sa vote buying sa VP Sara impeachment. Babasahin ko muna. Wala umanong alam si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro sa sinasabing bilihan ng boto, pabor at kontra sa impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Agenda, ang primetime newscast ng Billionaire News Channel, tinanong ng award-winning broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas si Luistro kaugnay ng umano'y bilihan ng boto at pangako nakakalimutan na ang naging boto noong 2025 impeachment basta hindi papaboran ang impeachment ngayong taon. With respect to the influence coming from the leadership, I vehemently deny having experienced any influence coming from the leadership. With respect naman to the influence coming from the camp of VP Duterte, wala rin naman ako narinig, at least personally. So for me as Justice Chair, isa lang ang focus ko, to be able to come up with an orderly and organized proceeding in a way that Filipino people will understand. After all, this impeachment process is an extraordinary power that is given to the Filipino people. Baka may mga nagtataka niyo, bakit natatagalan ang proseso dyan sa House of Representatives, sa impeachment ni VP Sara? Hinihimay na mabuti. Ingat na ingat ngayon ang House of Representatives para po wala nang makitang butas technically ang Korte Suprema. Diba mga kaistorya? Muli ring sinabi ni Luistro na prerogative ni Duterte kung siya ay dadalo sa pagdinig sa Marso 25. Ang importante, ibinibigay sa kanya ang lahat ng pagkakataon, mga kaistorya, na makasagot siya at maipaliwanag ang kanyang sarili. Kaya hindi na pwedeng sasabihin na siya ay pinupolitika, na siya ay inaapi, kasi binibigyan na siya ng lahat ng pagkakataon. Nasa kanya na lamang, mga kaistorya, kung haharap o sasagot o hindi. Subalit, ipinaalala na matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang sagot. Totoo yan ng Vice Presidente laban sa mga aligasyon sa kanya. Totoo yan noon pa. Sa pagdinig sa Marso 25, bukas, sinabi ni Luistro na tatalakayin ang mga motion ni Akbayan Representative Chel Jokno na ipasubpina ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayan na. Commission on Audit, National Bureau of Investigation. Ayan na. Nako. At Office of the Ombudsman, di ba nababalita na ipapakwan daw yung tax nila VP Sara at saka ng kanyang mister? Kung tugma nga ba, mga kaistorya? Oo. Yung sa AMLAC pa, nako, dyan na ba papasok yung sinasabi ni Trillanes? At ang pagkuha sa protective custody sa testigong si Ramil Madriaga, nako, inatanggin niya, di naman daw sila magkakilala, pero binabati pa niya si Ramil Madriaga. Tatalakayin din umano ang posibleng conflict of interest na kung papayag na maging abogado ni Duterte sina Michael Powa at Raymond Monsayak dahil sila ay mayroong alam. Oo, may conflict of interest Di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. May conflict of interest involved sa usapin tapos magtatayong abogado. No. Ito na lang Asan yung sinasabi ni VP Sara na bloodbath? She wants a bloodbath in the Senate. Di ba? Noong 19th Congress. Gusto niya talaga daw ng bloodbath. Ibig sabihin, lalabanan niya sa impeachment court. Sa Senado, haharapin niya. Magpupukpukan. Kamukat-mukat mo, lumapit sa Korte Suprema, pinatigil ang impeachment. Tapos nung natigil na ang impeachment, may desisyon ang Korte Suprema. Sabi naman niya sa interview, gustong-gusto daw nila maglabas ng ebidensya. What? Ipinatigil mo nga. Ito lang sa side ko Ano bang kung sakaling ikinakatakot nila sa impeachment? Kahit pa sabihin, halimbawa, pinupolitika kung wala ka talagang kasalanan. Di ba? May pagtatang. Magagaling naman ang mga abogado mo. Di ba? May may defense panel Pag sinabi mong defense panel, grupo ng mga abogado yan, mga kaistorya. Di ba? Can afford magbayad. Di po ba, mga kaistorya? Ito pa, sapat ang numero ng mga kaalyado ni VP Sara sa Senado para po mai-absuelto siya, mailigtas siya sa banta ng impeachment. Bakit? Paano nangyari yun? Ito, ipapaliwanag ko uli. Minority block, matik yan. Matik yan. Papabor yan kay VP Sara. 9
senators. Kahit pa nagtatago yan si Senator Bato, posible mga kaistorya talagang lumitaw yan kapag nasa Senado na ang impeachment, di po ba? Tapos may dalawang Villar. Wag na tayong maglokohan. Magkapatid na Villar ay talagang kalyado ng mga Duterte yan. 11. Tapos isa pang nasa majority block, si Senator Mig Zubiri. Nahantara namang napaka-vocal naman na sinasabi niyang ayaw niya sa impeachment. So 12. Of those 12, mga kaistorya, dagdagan mo pa, may nakikita pa ako niyang posibleng 2 o 3 na senador na posibleng pumabor kay VP Sara. Pero wag na nating sabihin pa yun, doon na lamang tayo sa 12. Sapat na yung bilang para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Why? Para po kasi makonvict si VP Sara, kinakailangan ng boto ng 16 na senador kung hindi ako nagkakamali. Kasi 2/3 of votes ang kailangan eh. Ay kung matik 12, pabor na kay VP Sara, wala na. Absuelto na. So anong kinakatakot kahit pa matuloy mga kaistorya sa Senado ang impeachment? Anong kinakatakot? Totoo kaya yung sinasabi ng iba na takot mabuksan yung mga ebidensya makikita ng taong bayan. At pag nakita ika ng taong bayan yun, kahit na pa yung mga kaalyado niyang senador, ay mahihirapan siyang iligtas. Kasi makikita ng taong bayan yung ebidensya, lalo umano yung sinasabi ni Trillanes na joint bank account. Kasi posible pong mabuksan yun. Kahit pa mga kaistorya may sinasabi tayong bank secrecy law sa Pilipinas, isa po sa exemption dyan sa bank secrecy law na yan ay ang impeachment proceedings. Pwede pong i-request mga kaistorya na buksan. Oo, ganun yun mga kaistorya. So anong di ba na kukuha po ninyo yung punto ko, mga kaistorya. Anyway, may kinalaman pa niyan sa impeachment na yan. Ito na lang, dito na lang tayo sa online news article ni Abante pa rin. Luis Tro nagbabala. Probable cause versus Sara Duterte kung hindi sasagot. Nako, pag pinatawa ng probable cause, at nabihado siya, aangal na naman. Pinasasagot, ayaw sumagot, pinahaharap, ayaw umarap. So anong mangyayari? Mapipilitan ang House Committee on Justice na ideklarang may probable cause ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag hindi pa rin ito nagpakita at magharap ng ebidensya para kontrahin ang mga aligasyon ng mga complainant. Babanggit ko lang. Bati ko sila ngayon ng bati ko sa gobyerno, no? Nasa krisis na, kinakawawa ninyo mga Pilipino. Kumbaga parang ganun ang mensahe nila. Pero sila biyahe ng biyahe abroad. Wow, sarap buhay. Ay, nako, Juan. Babala ito ni Batangas Representative Jervel Luistro, chairperson ng committee habang naghahanda ng mga ito sa tinatawag na hearing proper o mini trial sa impeachment complaint laban kay Duterte. May hearing bukas. Paano yan? Ano kayang mangyayari? Kung hindi nila inavail ang opportunity na ito, kung hindi sila maglaglag ng ebidensya o maglalag ng ebidensya, baka lang to, na mistype lang. Kung hindi nila i-counter ang evidence ng complainant, chances are, because the evidence of the complainant are unrebutted and unchallenged, chances are baka magkaroon ng declaration of probable. Hindi lang baka. Yun talagang mangyayari. Sa Miyerkules bukas, sisimulan na ng committee ang mini trial, kaya pinadalhan na ang mga ito ng imbitasyon si Duterte na humarap ng personal at magbigay ng mga ebidensya para pabulaanan ang mga aligasyon laban sa kanya. Kailangan aniyang samantalahin ni Duterte ang pagkakataong ito dahil kung hindi ay mas mapapadali ang pagdedeklara ng komite na may probable cause ang mga reklamo laban sa kanya. Ganito. Alam niyo, sabi po ni Congressman Terry Ridon, yung kalahati pa raw po na kinakailangang boto para pumor sa impeachment ay mas madali na raw pong kumbaga ay hanapin ngayon. Yun po ang sabi na napasadahan ko lang, nabasa ko lang mga kaistorya. Kapag inayon, dito muna tayo. Base sa rule of impeachment, kapag napatunayan na may probable cause ang reklamo sa isang ipina-impeach na opisyal ng gobyerno, ay gagawa na ng report ang komite para sa isa lang sa plenaryo ng Kamara. Di ba sabi ko sa inyo? Kapag inayunan ng 1/3 sa 318 na miyembro ng Kamara o katumbas ng 105 o 106, nasa mahigit na 50 na lamang daw po ang kailangang boto. Ang report ng komite o kumbaga ang kulang na boto ay aakyat dito sa Senado na magsisilbing impeachment court, so on and so forth. Ayun, mga kaistorya. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para malaman po ng ating mga kababayan ang mga updated na balita.
Magsama-sama tayong maghatid ng mga katotohanan sa buong mundo. I-counter po natin ang mga fake news na ikinakalat ng mga kaingingan sa bansa natin. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.